Mag-isa nang naninirahan si Mang Ben sa lumang bahay sa may kabundukan ng San Ignacio. 72 taon na siya at araw-araw siyang nagbibilang ng dahon ng puno sa bakuran. Parang may hinihintay. Dati siyang guro, tahimik, mahilig magsulat ng liham, at may malaking kahon ng sulat sa ilalim ng kanyang kama. Lahat naka-address sa kanyang anak na si Eric. Si Eric, ang kaisa-isa niyang anak, ay hindi na niya nakita mula noong ito'y 18 anyos pa lamang. Umalis ito at nagtungo sa Maynila, dala ang tampo, lungkot at isang pangakong hindi na babalik. Si Mang Ben ay tumanda sa katahimikan, pero hindi sa kapayapaan. Araw-araw siyang sumusulat kay Eric. Araw-araw din siyang umaasang may darating na sulat mula rito. Pero wala. Ang mga kapitbahay madalas ay naaawa, pero wala ring masabi. Si Aling Clara, tindera sa kanto, ay nagsabing minsan daw ay nakita si Eric sa telebisyon. May magandang trabaho na raw ito, may pamilya na, at tila nakalimot na sa kanilang baryo. Isang gabi, habang umuulan, biglang inatake sa puso si Mang Ben. Nahulog siya mula sa upuan. Pilit siyang bumangon, gumapang papunta sa kahon ng kanyang mga sulat. At sa huling lakas ng kanyang kamay, isinulat niya ang kanyang huling liham. Eric, anak, kung darating man ang araw na mabasa mo ito, sana'y hindi mo na alalahanin ang lamat sa pagitan natin. Ako'y lumipas na, pero ang pagmamahal ko'y di kumupas. Patawad kung ako'y naging mahigpit. Gusto ko lang sanang ihanda ka sa mundong malupit. Pero alam ko, nasaktan kita. Sana'y naintindihan mo na mahal kita, anak. Tatay. Lumipas ang ilang araw hanggang sa may dumating. Isang lalaking nakaitim, hawak ang isang rosas at isang lumang sulat sa kanyang kamay. Si Eric. Ngayon lamang siya muling bumalik sa kanilang bahay. Huli na. Tahimik niyang binuksan ang kahon ng mga liham. Isa-isa niyang binasa. Higit 100 sulat. Lahat naglalaman ng pagmamahal, pag-asa, at panalangin. Sa huli, binasa niya ang pinakahuling liham ni Mang Ben. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, umiyak siya, hindi bilang isang anak na galit, kundi bilang isang anak na nagsisisi. Ilang buwan ang lumipas. Ang bahay ni Mang Ben
ay hindi na tahimik. Ginawa itong maliit na silid-aklatan ng barangay. Pinangalanan bilang tahanan ng liham ni tatay. Si Eric ang nagpatayo nito bilang paggunita. Dito, natutunan ng mga tao na ang pagmamahal ng isang magulang, kahit hindi natin agad maunawaan, ay hindi kailanman humihinto, kahit pa sa huling liham. Mahalin at pahalagahan ang magulang habang siya ay buhay pa. Ang pagmamahal ng magulang, lalo na ng isang ama, ay madalas hindi agad nauunawaan. Minsan mahigpit, minsan tahimik. Pero hindi ibig sabihin ay wala silang malasakit. Kung maghihintay tayo ng huli na, baka pagsisisi na lang ang matira.